Praise God, hallelujah. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay muling manalangin sa Panginoon sa karababahanda. Shika rababahanda, rabashika hande rabaha. Father, we thank you. Father, we honor you tonight. At sa araw na sa buong maghapon, Panginoon, salamat po sa iyong kalakasan at proteksyon, biyaya ngayong gabi na ito, na kami ay muling nagsama-sama, Panginoon, in one faith, in one accord. Bind us with your love tonight at kasama namin, Panginoon, nagdiriwang ang iyong mga anghel, Panginoon, sa lugar na ito. Panginoon, pangunahan mo kami, ini-entrust namin sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng highest wisdom and Lord, anointing of the Holy Spirit. At alam namin sa gabing ito, hindi kami mapapahiya upon preaching and lifting your name, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Bubuhos ang iyong presensya, bubuhos ang iyong pagpapala, bubuhos ang iyong kalakasan, Panginoon. The abundance of favor will be experienced tonight, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat sa buhay ng aming mga kamanggagawa, even yung mga kasama namin na wala dito. Nire-rebuke namin lahat ng panghihina, sakit, karamdaman in Jesus' name. At nagre-release kami ng faith, Panginoon, the Spirit of God, the Spirit of strength and encouragement of the Holy Spirit in the name of Jesus. At tonight, Lord, Panginoon, punuin mo kami ng kagalakan sapagkat ang lahat ng ididiktar namin gabi, Panginoon, lahat ng pagpapala na nanggagaling sa langit ay aming matatanggap ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng umaasa, sa lahat ng may panalangin, sa lahat ng may dinudulog sa iyong gabi, Panginoon. We believe in the name of Jesus. Ito po'y ibibigay mo, ipagkakaloob mo, Panginoon, by the miraculous power of the Holy Spirit, Panginoon. Ito'y dinideklara namin, aming tinanggap na by faith in Jesus' name. Maraming salamat po, O Diyos. To God be the glory. In Jesus' mighty name, this all we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Salamat po sa ating worship team, sa ating pong mga nag-exhort ng tithes at yung ating scripture reading. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, deklara mo muna, you are blessed forever. Amen. Mukhang pagod lang yan, pero malakas yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya naniniwala tayo sa gabing ito, patuloy yung ating team na abundance in provision ay talaga namang mangyayari sa ating buhay. Sino naniniwala doon? Amen? Parang mahina. Sino naniniwala, matatanggap natin yung lahat ng provision ng Panginoon? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, ito pong natin, yung scripture natin, yung Mark chapter 8, doon sa 19 and 20 ba yun? And then yung buong chapter ng Mark chapter 8. Hallelujah. So gabi pong ito, ang message po ng Panginoon, ang title po ng aking preaching is about live in His abundant provision. Amen? Praise God. Ang sarap, Talagang mabubuhay tayo sa pagpapala, sa provision ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya this month, is by God's love and blessing ay talaga namang matatanggap natin yung abundant provision ng ating Panginoon. Amen? All we have to do is ask for it. Amen? Sabi mo sa atin mo, hilingin na natin yung lahat ng mga pangangailangan natin. Nothing is impossible with God. Kasi pala yung lahat ng provision na yan, naka-ready na. Amen? Available na. Amen? Nakahanda na. Kaya ngayong gabi, sa lahat ng dumalo na kasama natin ngayong gabi, special provision ng Panginoon ang ipagkakaloob niya. Amen? Hallelujah. Praise God. Only believe, Yan Diyos, ayaw tayo na yung ating mga pangangailangan nagkukulang tayo. Sabi mo sa tayo mo, noon yun. Dati yun, pero ngayon, pinalitan ng Panginoon. Everyone who is in Christ, is a new creation. Hindi lang yung ating katauhan na mababago, kundi yung ding yung mga pagpapala din, kasama din yan. Amen?
Kaya sa gabing ito, yung title na yung ano natin is about yung bread of life, ano? Tayong lahat, ano? Although ang mga Pilipino daw mahilig sa kanin. Amen. Praise God. Totoo ba 'yan? Amen. Pero nakikita ko minsan dito, yung iba hindi na nag-rice. Pero extra rice lang. Praise God. Pero sa gabing ito, doon pala sa in a biblical time, this is a Mark chapter 8, ano? Na ano yan yung bread and loaf of bread, saka yung fish, isang pagpapala na ginamit ng Panginoon. Ano? Kaya doon sa binasa nating scripture, Jesus is the bread of life. Amen? Kaya pag binasa natin yung John 6:35, ano? Sabi niya doon, and Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Amen? Kaya pala ang sabi ng Panginoon, ano, siya na yung ating pagkain. Ano? Sabi ng Bible, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but for every word that proceeded from the mouth of God. Amen? He is the bread of life, kagaya na salita ng Panginoon. Siya din na nagkatawang tao. No? Kailangan natin yung kanyang salita, kailangan nating mabuhay sa kanyang salita. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya naman yung ating pag-aaralan ngayong gabi is about yung bread mismo. Amen? Praise God. Ano? He is the bread of life. Ano? At sa gabing ito, merong 5 realities na talaga namang i-reveal ng Panginoon sa atin para maranasan natin yung abundance in provision. Amen? Sino may inaasahan dito sa Panginoon ngayong buwan na ito? Amen? Alam niyo po, lahat ng mga pangailangan ng tao naka-ready na yan. Ano? All we have to do is ask. Ano? Sabi nga ng Bible, ask anything in my name and I will do it for the glory of the Father. Kaya lagi tayong manalangin, ano? Kahit yung pangangailangan ng ibang tao, ano? Nakita natin. Kasi naniniwala tayo talagang walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya niyang gawin lahat, kaya niyang baguhin ang lahat. Kaya kahit yung mahirap baguhin, ano? Talagang gagawin ng Panginoon lahat yan if we only ask in His name. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, salamat sa iyong panalangin sa akin. Amen? Hindi mo na yung katabi mo na yan ang lagi nagpe-pray sa iyo, no? Nagugulat ka pag gising mo sa gabi, medyo pagod ka sa trabaho, pero pag gising mo para kang nakatulog ng 10 oras. Amen. Daig mo pa ang kalabaw, no? Praise God. Purihin ng Panginoon yung palang isa sa provision na binibigay lagi ng Panginoon sa atin, yung kalakasan. Amen. Kaya nagagawa natin ang lahat ng mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos, no? Dahil yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon ay nasa atin. Oil of gladness. Amen? Praise God. Parang hindi kayo masaya. Praise the Lord. Kaya unahin natin, first reality is letter B. Hindi tayo nagbibingo dito, ha? Letter B is believe and ask for His great provision. Amen? Alam niyo po, talagang sa Panginoon, kailangan magkasama talaga yung believe and faith. Amen? Kailangan meron kang maniwala ka na may gagawin ng Diyos sa lahat ng iyong panalangin. Sabi mo sa katabi mo, only believe. Kaya naman yun sa Mark chapter 8, verse 1-5, yung mga kasama ni Jesus, 3 days na pala yun, walang kain. Kaya ba natin yun? Kaya natin yun. Amen. In Jesus' name. Pero alam niyo po, si Lord talagang mabuti at very compassionate. Amen? Yung ating Panginoon ay talaga namang buong, nakikita niya lahat ng pangangailangan ng tao. Isipin mo, 3 days talagang hindi pa kumakain. Gutom. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, ginawa niya yung kanyang pagpapala sa mga tao na yun. And later on nga, yung nagkaroon ng miracle.
sa tinapay and sa isda. Amen? 5 loaves and 2 fishes. Tama ba ako? Hindi ba nagkakapalit? So praise God, ano? As per our scripture, many people stay with Jesus even they have not eaten in 3 days. They know and they believe that Jesus will provide something for them. Amen? God is our provider and He is our supplier. Amen? Praise God. Alam mo, sa karamihan, kahit yung pong karamihan sa atin ay matagal ng Christian, minsan, nagkakaroon pa rin tayo ng pagdududa sa gagawin ng Diyos. Ibibigay ba ng Lord yung aking panalangin? Amen? Ipagkakaloob ba niya yung aking pangangailangan? No? Only believe. No? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang salita. Amen? He is the same God yesterday, today, and forever. Amen? Kaya kailangan talaga yung pananiwala natin ay walang pag-aalinlangan sa ating puso. Amen? God already provided everything for us. We have only need to believe and ask for His provision. Taas natin ating kamay. Hallelujah, symbolically. Sabihin natin, Lord, yung pagpapala ko, naniniwala ako, ay pagkakalob mo na immediately in Jesus' name. Amen. Praise God. Tanggapin natin. Ano? Alam niyo po, napakaano talaga yung tinuturo sa atin ng mga pastor natin kay Bishop, no? Na meron tayong dinideclare spiritually. Amen? Kahit na nasa metro ka, gumagano ka, akin yun. No? Pagka ano, yung pala nakakatulog ka na, nakataas yung kamay mo, akin yun, gumagano ka pa rin. Amen? Praise God. Alam niyo po, walang imposible sa Panginoon talaga. Ano? Kaya, believe and ask for His great provision. Amen? Yan po yung ating letter B. Amen? Pangalawa is, letter R, remain in His presence and be reminded of His goodness. Amen? Sabi po ng John 15:4, remain in me and as I also remain in you, no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, remain in me. Amen? Manatili tayo. Amen? Praise God. Alam niyo po, there is blessing pala. Kagaya ng mga follower ni Jesus, no? 3 araw na palang kasama ni Jesus yan. Ano? Kasi they are so excited. Ano? Kagaya natin. Amen? Excited tayo, ready tayo sa gagawin ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya sa gabing ito, naniniwala tayo, lahat ng ating i-declare may kasagutan. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano? Sabi mo sa atin mo, mag-expect ka na ng gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen? Praise God. Kaya those who stay in the presence of God will enjoy His provision. No? Gawin mong palaging manatili sa presensya ng Diyos at ang lahat ng yan ng iyong pangangailangan na ipagkakaloob sa iyo. Amen? Kaya sabi ng Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things, amen, lahat daw, all these things shall be added unto you. Idadagdag po sa atin. Nakikita mo sa iyong sarili, Lord, parang walang nadagdag sa akin kung hindi timbang. Amen. Praise God. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Ano? Kasama yan sa pagpapala ng Lord. Ano? Kaya nga, blessed na blessed tayo. Ano? Punong-puno tayo lagi ng, ng pagkain sa pagkainan natin. Hindi ka na nagluluto, pero busog lagi. Amen. Lagi ka naka-only rice. Amen. Lagi ka naka-only snacks, value meal, praise God. Ano? Kalooban ng Panginoon yan, para tayo ay hindi manghina, hindi magkasakit. Ano? Blessed na blessed, no? Pagkain pa lang. Remain in His presence. Ano? Kaya pag ikaw yung nakikita mo, no? Na napapansin mo sa iyong sarili kapag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, may mga pagpapala na hindi mo nakikita pag ikaw ay wala sa gawain. Tayong lahat, pagod na pagod tayo minsan sa ating trabaho. Amen? Maraming mga, hindi natin alam yung mga
activity ng bawat isa, ano, sa bawat araw. Pero pagdating ng gawain, no, nire-restore lahat ng Panginoon. If you remain in God's presence, everything will be restored. Everything will be added. Everything will be answered. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ano? Be a constant witness of God's goodness. Ano? Hindi tayo nahuhuli sa balita, ano? Sa balita nang gagaling sa langit. Alam nyo, nung dati nating buhay, ang lagi nating mga pinagkakaabalahan, yung balita ng mundo. Amen? Nako, kumusta na kaya si ano? Paano na kaya siya? Amen? Ang concern natin, yung buhay ng may buhay. Amen? Ngayon, ang concern natin, buhay pa rin ng iba, pero ang gusto mo, mapalapit siya sa Panginoon. Amen? Mabago yung sitwasyon niya, hindi siya mapahamak, makilala niya ang Panginoong Hesus na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nagbibigay ng pagpapala. Amen? Tayo na ang gagamitin ng Panginoon, no, to be a witness doon sa maraming buhay. Amen? Amen? Praise the Lord. Nangyayari yun. Kaya we are a witness kapag tayo ay nag-remain sa kanyang presensya. Ano? And sabi dito, and be reminded of His goodness. Ano? Huwag tayong magiging makakalimutin. Amen? Alam niyo po, pagka tayo ay pinagpapala ng Panginoon, ano, darating ang araw, yung pagpapala ng Diyos talagang tuloy-tuloy. Ano? There will be come in yung perfect blessing. Ano? Kaya ngayon, mag-ready ka lang. No? Kaya itong month of abundant provision, I encourage everyone, mag-ready kayo. Amen? Dahil bubuhos talaga ng Panginoon yung lahat ng kanyang pagpapala. Ano? Isuot mo na yung the best mo, yung parang talagang marireceive mo na yung matinding pagpapala, yung mga bonus na yan, amen, yung mga provision na yan, salary increase na lagi nating sinasambit, mangyayari talaga yan. Alam nyo sa kumpanya namin, ni Sister Michelle, so much work, my friend. Hallelujah. Ano? Pero ang Diyos, hindi tayo pinagkukulang ng kalakasan. Amen? Parang ako na may susi ng kumpanya, from 7 to 7. Amen, my friend? Marami po kaming, sabi ko na sobrahan yata kami ng dasal ni Sister Michelle, ni Sister Dina sa company namin. So much work, so much project. Pero ang alam namin, anytime yung provision ng Panginoon, ibubuhos sa ating lahat. Kayo din, sa ating lahat na nananalangin, humihiling ng pagpapala sa Diyos. Hindi aksidente na binigay ng Panginoon kay Pastor Don itong revelation na ito upang maranasan natin at ng ating pamilya. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Lahat ng pagpapala sa lahat ng dumalo ngayong gabi dito, Panginoon, Ikaw ay hindi nagbabago. Diyos ng aming pamilya, Diyos ng aming buhay, inire-release namin, dinideclare namin lahat ng blessing from the north to the east and to the south. We will receive it, we will enjoy it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Na-receive niyo ba? Praise God. Amen. Spiritually, na-receive natin yung pagpapala ng Panginoon. Amen. Kaya, huwag kang makakalimot. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pag dumating na yun sa'yo, huwag mo akong kakalimutan. Amen. Di ba? Dapat yung natin, yung puso natin, yung talagang ready na. Meron talagang paparating. Amen. Meron paparating na magandang balita. No? Let's declare. No? Minsan, parang sa isip natin, parang hindi naman yata mangyayari. No? Baliktarin natin. Set natin yung ating yung consciousness natin, yung ating mindset sa magandang mangyayari. At talagang mangyayari yun. Amen? Mangyayari yung lahat nga ng kinukumpos ni Sister Mary kanina. No? Dami pa lang nagbe-live gift sa kanya. Amen? Ganon din mangyayari sa atin. Praise God. Maraming biyaya, maraming pagpapala, maraming provision na nakalaan na nanggagaling sa langit. Praise God. Alam nyo, minsan nakapokus lang tayo doon sa mga blessing na sa pera, ganyan, sa mga matatanggap natin. Alam nyo po,
ang blessing ng Panginoon comes in so many ways. Amen? Nandyan ang kalusugan, nandyan ang yung katawan mo, hindi ka nang hihina, laging masaya. Amen? Yung pamilya mo ay iniingatan ng Panginoon. Wala kang nababalitaan na vampira. Amen? Meron bang dyan? Meron bang pera dyan? Yung pala yun, dati, ang mga message na natatanggap mo puro January, February pa lang, parang Pasko na naman, Ang daming mga nagme-message, amen? Pero ngayon, ang mine-message nila, pag kinumusta ka, hindi na humihingi, amen? Nangungumusta lang talaga, amen? Praise God. Kaya, huwag kang makakalimot. Sabi ng Deuteronomy chapter 8, verse 18, amen? Basahin natin. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and to confirm His covenant, which is swore to you, ancestor, as it is today. Amen? Amen? Kaya lagi nating aalalahanin yung lahat ng pagpapala na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Babalikan natin lagi si Lord. Lord, thank you. Amen? Kagaya nung loaves and fishes, pinagpasalamat ng Panginoon, naalala ng ating Panginoon Jesus, ganun din, Kapag natatanggap tayo ng blessing, kahit na maliit yan, pagpasalamat natin sa Panginoon, Praise God, hallelujah, At yung pangatlo po is letter E, entrust to Him what you have and it will multiply. Naku, napakaganda po nito. It is very true na lahat ng ini-entrust natin. Lahat ng mga bagay, salapi man yan, oras, kalakasan, anything na ini-entrust natin sa Panginoon, surely it will multiply in the hands of the Lord. Hallelujah. Sino po naniniwala dito yun na talagang imumultiply ni Lord ang lahat ng merong tayong pinagkakaloob sa Kanya. Amen? We are channel of blessing. Amen? Kaya nga sabi nung message si Pastora la nung unang, sabi niya, kaya pala mag-o-overflow dahil may purpose. Amen? Kaya pag may purpose ang Diyos sa buhay mo at nakita mo yung vision ng purpose yan, surely mag-o-overflow ka. Amen? Mag-o-overflow pagpapala, magiging daluyan ka ng pagpapala sa maraming buhay, hindi lamang sa iyong pamilya. Even mag-overflow ka ng blessing ng salvation. Amen? Maraming buhay ang makakalaya. Amen? Maraming buhay ang magkakaroon ng sigla. Yeah? You are the light of the world. Amen? Tayo ang liwanag ng buhay ng ibang tao. Praise God. Hallelujah. Kaya lahat ng ini-entrust natin sa Panginoon, ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay lalong magiging pagpapala at ito'y pararamihin niya. Amen. Praise God. Alam niyo po, lagi nating dream yan, lagi nating vision yan, yung magkaroon tayo ng, ng maraming pagpapala. Si Lord naman talagang hindi, magustuhan niya sa atin yan, na tayo sumagana. Maraming pagpapala ang bumuo sa atin. Kaya sabi natin ito, abundant and provision, talagang matatanggap natin. Amen? Kaya ito yung realization yung, sa gabing ito. Like the 5 loaves and 2 fishes na in-entrust to the hands of our Lord Jesus Christ, it will be multiplied. Amen? Kaya matatanggap talaga natin yung blessing of multiplication. Kaya sa gabing ito, we pray na lahat ng mga gusto nating iniisip natin patungkol sa Diyos, surely the Lord will give it to us. Marireceive natin. Amen? Ang Diyos ang magpapala sa iyong kabuhayan, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, at sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Amen? So, nakatch natin yun. Lahat ng ini-entrust natin sa Panginoon, He will make it to multiply. Amen? Hallelujah. Ito, pang-apat na po natin is letter A, is abundant life is what
God's plan for all of us. Amen? Amen? Totoo yan. Ano? Ang Diyos walang iniisip sa atin kung hindi tayo ay sumagana. Amen? Kaya nga sabi ng John 10:10, di ba? The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But ang sabi ng John 10:10b, sabi niya dito, but I have come, that they may have life and they might have it more abundantly. Kaya pala, talagang totoo na mangyayari yung pagpapala sa ating buhay sapagkat iyan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi mo sa atin mo, plano talaga ni Lord. Hindi ka lang niya pagpalain, pasaganahin ka pa niya. Amen? Hallelujah. Ano? He may come into our life. Kaya sigurado yun na kapag nanatili tayo sa presensya niya at nakita natin yung kalooban ng Diyos talagang sinunod natin, talaga namang mararanasan natin yung abundant life. Amen? Hindi ba tayo nagtataka niyan yung mga natin, iniingatan ng Panginoon, yung trabaho natin, yung ating pamilya, Alam mo niyo po, pagka tayo po ay naglingkod sa Panginoon, don't think na ikaw lang ang makakaranas ng pagpapala. It's always ang Diyos nakatingin, lalo na po sa ating pamilya. Amen? Na lahat po ng ating mga sakripisyo, lahat ng mga oras na binibigay natin sa Panginoon, always think yung ating pamilya, kasama sa pagpapala na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi nga ng Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Amen? Kaya kapag ikaw ay naglilingkod ng tapat, lagi mong iniisip yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay ang mangyari, makasunod tayo sa salita ng Panginoon, hindi imposible, yung pamilya natin ay kasama sa pagpapala na tatanggap, nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Ang sarap kaya makabalita na yung mga pamilya natin, mga anak natin, magulang natin, malakas pa, walang mga gamot na hindi nagkakasakit. Amen? Praise God. Yung mga anak natin ay lagi nasa top and they will not be in the bottom. Amen? Praise God. Alam niyo yung pagkakatapusan, ako lang ba nakatanggap no pagka malapit ng katapusan, Ang gaganda ng mga may pa-heart pa, okay lang 'yun, pag nagme-message sa atin yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, pagka yung mga last week na gaganda ng ay kumain ka na ba? Anong ulam mo? Amen. Pagod ka ba? Ganon. Praise God. Kasi nga tayo ay gagamitin ng Panginoon, blessing hindi lang sa ating pamilya kundi sa maraming tao. Amen. Kaya huwag kang pagka may mga nangungumusta sa iyo sa Facebook. Amen. Huwag mo agad bibigyan ng negative reply. Amen. Kumustahin mo din, mandate sa atin ng Panginoon yan na tatanggap tayo ng supernatural provision. Amen. Kaya mag-practice tayo. Amen. Na tayo ay gagamitin ng Panginoon, channel of blessing sa ating pamilya at sa maraming buhay. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Nararamdaman niyo na ba yung provision ng Panginoon ngayong gabi? Amen. Talagang mangyayari yan. Kaya sabi dito, ask God not only for what is only for your convenience. Hindi na yung para sa ating ikagiginhawa. Amen. Dati ang buhay natin, yung bang gusto natin, tayo lang makaranas ng blessing, tayo lang masaya. Ayaw nating makita yung iba na kagaya natin. Pero ngayon hindi na. Sabi ng Bible, magala ka sa lahat ng mga nagagala. Amen? Masaya tayo pagka nakikita natin yung mga nagpapatotoo dito ay na-answered prayer sila. Amen? Yan ang beauty ng pagiging isang Kristiyano. Amen? Na kapag nakikita natin yung panalangin ng ating kapatid ay nagkakaroon katuparan, masaya din tayo. Si Brother JR nagpatotoo dito last time, ngayon,
Araw-araw, manager na si Brother JR. Hallelujah. Praise the Lord. Ano? Hawak na niya yung kanyang oras. Amen? Di ba? Pinagkaloob niya sa Panginoon yung kanyang oras at panahon. Eh ngayon, ini-enjoy niya na kanyang oras. Praise God. Ano? Kaya there will come a time, talagang gagawin ng Panginoon yung mga bagay na gusto natin. Ano? Sabi ng Panginoon, Psalms 37:4, ano? Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen? Kung ano rin gusto ng puso mo, mangyayari yon in Jesus' name. Praise God. Hallelujah. No? Kaya sabi dito, but God, ask God His plans for your life. Ano? His wisdom, hingin daw natin yung wisdom niya, yung guidance, yung kanyang salita. Huwag na daw natin hilingin yung mga portion lang na gusto natin. Ano? Kasi ang gusto ng Panginoon, Jesus wants you to live your life to the full. Ano? Gusto ng Panginoon. Ibigay sa atin yung buhay na masaya at kaaya-aya at ano yun, buhay na walang struggle. Amen? Free from any struggle. Kaya lahat ng mga paghihirap, lahat ng sufferings, lahat ng mga kakulangan, ano? Nire-rebuke natin in Jesus' name at pinapalitan natin lahat ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Lahat ng may panalangin sa Panginoon ngayong gabi ay naniniwala tayo at iniisip natin sa gabing ito, lahat ito ay pagkakalob ng Panginoon, may kasagutan ang lahat ng ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Live in His great abundance. Ano? Jesus comes to your life to have it life more abundantly. Amen? And ang plano, ang gusto ng Diyos sa atin, lagi tayong masaya. Amen? Lagi tayong nakangiti. Ano? Kahit pagod, kahit may mga dumarating minsan na sitwasyon na hindi natin inaasahan, binibigyan tayo ng Panginoon ng refreshment. Amen? Refreshment na nagmumula sa Panginoon. Amen? Alam nyo sa panahon talaga ngayon, ano? Darating ang nararanasan ng tao talaga yung talagang matinding mga pagsubok. Ano? Alam natin sa paligid natin, ano? May mga gera, may mga gulo, no? May mga violence, ano? Tayo na mga pinagpala ng Panginoon, no? Huwag po tayong matigil doon. Ipanalangin po natin sila. Amen? Mahal din ng Diyos yung mga tao na yan, ano? At gusto ng Panginoon na sila ay malayo sa mga violence, sa mga kahirapan, ano? Praise God, hallelujah. So, ito na po yung last natin, yung letter D. Ano? Ito po maganda. Do what He says and declare it in your life. Amen? Alam niyo po, isang, isang blessing na matatanggap natin ng salita ng Panginoon, yung matutunan natin with God's wisdom, no? Yung lahat ng ito para matanggap natin yung abundance in provision na ibibigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo po ang Panginoon, gusto talaga ipagkalooban ng maraming pagpapala. No? Pero sometimes hindi pala ready yung ating puso. Amen? Hindi pala ready yung ating buhay na tumanggap ng pagpapala na sobra-sobra pagpapala na ibibigay ng Diyos. Kaya hilingin natin sa Panginoon, Lord, ano pa ba yung kailangan ko? No? Na sa buhay ko para maranasan ko yung sobra-sobrang pagpapala na gusto mong gawin sa aking buhay. No? Kaya yan ang Diyos ang mag-reveal sa atin. Pero ang pinamaganda dito, sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ano? According to His word, no? God has already given us His instruction to live abundantly. Basahin po natin. Keep this book of the law always on the lips. Meditate on day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. No? Amen? Sa ibang translation po niyan, tinatawag nila good success. Amen? Kasi meron palang success talagang lang, yung parang napilit lang. Pero sa Panginoon, kapag ikaw nilagay mo yung buhay mo sa Panginoon, sisiguraduhan ng Diyos
you will have a good success and you will live in prosperity. Amen? Alam niyo po, yung prosperity, hindi yan yung talagang sobra-sobrang ari-arian na meron ka. No? Ang prosperity sa mata ng Diyos, yung bang, yung pinagkaloob niya sa'yo, nakikita niya, enjoy na enjoy ka. Amen? Binigyan ka ng isang, isang plato ng pagkain, pero grabe naman yung enjoyment mo. Hallelujah. No? Parang yung nilaga, parang nagiging sinigang sa'yo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Andiyan ba si Crystal? Praise God. Di ba? Yung mga, depende na sa tao yan kung paano mo i-enjoy. Kasi yung iba, isinilang ng mga blessing, pero hindi nila ma-enjoy yung pagpapala. Amen? Pero ikaw, no? Na simple-simple lang, pero cute, no? Pero enjoy na enjoy mo yung blessing ng Panginoon. Amen? Kung makahikab ka sa metro, parang wala nang no? Parang naka-check-in tayo sa metro, natutulog tayo. Praise God. Hallelujah. No? Ganun pala magpala ang Diyos. Yung iba lungkot na lungkot, pero ikaw saya-saya mo. Hallelujah. Ano? Galing ka sa gawain, madaling araw ka na nauwi, pero daig mo pa yung nakatulog na 10 oras. Amen. Kasi nga, binigay mo yung oras at panahon mo. Yung pala ang tinatawag na provision ng Panginoon. Amen. Akala natin yung provision ng Panginoon, yun lang blessing na merong pagkakalob sa atin ng kumpanya, blessing na ibibigay sa atin ng tao, no? Mamamana mo. Pero po, ang great provision, lahat yan naka-ready na, always available, hinanda na ng Panginoon. All we have to do is to ask from the Father in heaven in Jesus' name. Amen? Kaya kasabi ng James 1:17, ano? Every good and perfect gift cometh from above. Amen? Nanggagaling sa langit. Amen? Kaya sabi mo sa amin mo, mag-ready ka na. Paparating na yung blessing na hinihiling mo. Amen? Kaya sa gabing ito, amen, ano? The Lord has given us all the instruction, lahat ng revelation, no? Para tayo ay maging excited. At itong abundance and provision ito, mangyayari ito sa buwan ng August, pero mai-enjoy natin sa mahabang panahon until His second coming, kasama yung ating mga pamilya, yung ating mga anak, yung ating mga mahal sa buhay, up to the 4th generation ng ating pamilya, no? Mararanasan po ito. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Always trust in Him, ano? Ipagkatiwala natin to live in His words and declare it in your life. Ano? Napakahalaga pala na dinideklara natin ang ating buhay ng Kanyang salita na naniniwala tayo. Lagi natin kino-confess. No? There is a blessing in declaring and confessing that we will receive God's favor in our life. Amen? He will help us and guide us always to believe and trust in Him. Amen? Sabi mo sa atin, magtiwala lang tayo kay Lord. Amen? Ibigay natin yung ating trust sa Kanya. Ano? Hindi niya tayo pababayaan. God will never leave us nor forsake us. Yung lahat ng pangangailangan natin, ano? He is our provider. He is our supplier. Amen? Kaya sa gabing ito, hallelujah, sa akin pong closing. Ako po may patotoo din na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ano lang, maliit lang. Amen. Kasi 20 years ago, meron po kaming maliit na nabili na property. Amen. Maliit lang. Pero nung pag-uwi namin, pag-uwi ko pala, ako lang pala umuwi. Sama sa prayer, yung aking pamilya, makasama ko sa December dito. Praise God. Ano? Ako lang pala umuwi, then nalaman namin yung nabili namin property, 10 times na pala yung zonal value niya. Amen. Amen. Ano? So, pinatituluhan na namin agad. Hindi na kami dalawang isip. Amen. Praise God. So, sabi ko, in proper time pala, talagang si Lord, sa matagal na panahon, siya yung bumubuhay ng pagpapala. Amen. Kaya, hindi natin, no man can know, no eye has seen, no ear has heard, no man can know what God has in store in our life. Amen. Kaya sa ating closing ngayong gabi, God's abundant provision is always available. Amen.
lagi naka-ready yung provision ng Panginoon sa ating buhay. He already provide and make it ready for all of us to receive and enjoy. Only we need to do is to ask everything we need in His name. Hilingin daw lang natin sa ating Panginoon yung ating mga pangangailangan. And God wants us to enjoy His blessings and this provision for us to live abundantly. Amen? And trust what you have to God, and He will make it to multiply so that you will, many people will call us blessed. Amen? And we will be a blessing to many people also. Amen? Yan po ang revelation at yan po ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. This month, only believe, may gagawin ng Diyos sa ating buhay, sa lahat ng ating pangangailangan, sa ating trabaho, sa ating kalusugan, sa ating buhay ng ating pamilya, lalo-lalo na rin po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan po at maraming salamat po sa ating lahat. And now, tinatawagan ko po ang ating mahal na pastor, Pastor Don, to lead us in prayer.